Sabi nila na ang best na gala ay yung biglaan. So nagbike kami kaagad kinabukasan nang walang plano-plano papuntang Balete Falls sa Amadea para mag-swimming. Nagbike kami nang walang ensayo. Well, for some people, kasama na ako doon. Parking lane talaga tawag dito, hindi bike lane. Sabi nila, chill ride lang daw, pero di ko na sila makita. Di pa kami nakakalayo, may nisiraan agad. Nasira lang naman yung strap kaya madali lang siya naayos. Kita mo talaga kung gaano kaluwag sa may Sapote Market. Paano pa kaya kapag rush hour? E di sobrang luwag. Masaya talaga magbike. Kinain ng bus ng daan, overtaken, walang madaanan, umanap ng daan. 6 kami nagbike. Si Joshua, Menorca, Mark, Banse, Acer, at syempre, ako. Joke lang, mas gwapo ako dyan. Tapos meron pang isang grupo, ate ko, at si Avian. Bale, sila yung commute team kasi mga wala silang bike. Kitang-kita mo talaga na hindi handa eh. Gulong ko, pudpud na, di pa napapaltan, tapos nag-long ride pa. Ewan ko na lang kung kakayanin pa na to. Nagpaiwan na yung kapatid ko, si Asa, dahil masakit pa rin daw yung tiyan niya. Kaya pinauna niya kami, hahabulin na lang daw niya kami. Yabang. Di ko alam kung bakit, pero bigla akong sinigawan ng... Bale, mag-u-turn kami paglagpas dito sa tulay, tapos na-stuck pa ako sa gitna. Simula dito, start na yung tuloy-tuloy na paakyat. Dire-diretso na siya papuntang Balete Falls. Tumigil-tigil ako para antayin yung kapatid ko. Although, excuse lang talaga yan para makapagpahinga ako. Mahina at mabagal kasi ako pagdating sa akyatan. Tapos wala pang ensayo. Tumigil sila kasi nakarundam sila ng gutom. Pero di pa rin ako kakain kasi matatag ako. Kitang-kita na masakit pa rin siya neto eh. Medyo nagtagal din kami kaya nakapagpahinga din ng ayos. Matapos ang ilang kilometro, biglang may naflatan. Well, sumingaw lang naman. Tapos ilang kilometro ulit, pagod na pagod, iwan na iwan. Di ko na kinaya yung gutom, kaya nag 7-Eleven muna ako. Ang hindi ko alam, malapit na pala yung Jollibee at nag-aantay sila sa McDo. Bumili kami ng pangkain namin para mamaya sa Balete Falls. Tapos kumain ulit ako para maghanda sa mas mahirap na pagsubok. Kasi simula dito, 10 kilometers na lang. Pero mas matarik pa lalo na dire-diretso. Baka mamatay na ako dito. Hindi ko alam kung ano pumasok sa isip nila kung bakit bumili ng Coke Float. For sure matutunaw to. And here we go na sa paakyat. Pagpasok pa lang, ramdam ko na yung bigat ng pag-akyat. Kaya konting taste na lang. Kasi malapit na naman. Malapit na ako umuwi. Hindi lang sa natunaw yung Coke Float, natunaw din yung bike ni Banse. Nasira yung bottom bracket niya, nag-lock, tapos hindi pa nakadala ng tool para doon. Stuck siya, so stuck din yung gulong. Siguro dahil sa paghihirap namin, biniyayaan kami ni Lord ng swerte. Kasi may malapit na vulcanizing shop, dalawa pa. Siguro pinaglaruan kami ni Lord kasi parehas walang tool para maayos yung bottom bracket. Pangit naman pag umuwi pa si Banse kasi 5 kilometers na lang. So tinanggal na lang namin yung chain at tinalian.
Kapatid ko yung maghihila. Nagpalit sila ni Mark ng MTB. Tapos si Mark naman, hirap na hirap. Kaya pagkalagpas ko sa kanya, pinulikot na siya at nagpahinga. Kaya binaligan ko. Tinulak-tulak ko na siya kasi masyadong mataas ratio ng fixin ni Acer para sa kanya. Muntikan na nga ako mag-semplang sa biglang tulak sa kanya. At the end, di na niya kinaya at pinulikot na siya. Kaya pinagpalit namin si Bansi at si Mark. Hanga din ako sa lakas ng kapatid ko Imagine, ako hirap na hirap. Wala naman akong hinahatak. Pero siya, naiiwan niya pa rin ako. Kaya kapag naabutan ko sila, pinatulungan ko itulak At sa wakas, malapit na. Papasok na lang kami dito pa kanan. Bale, antay na lang namin yung dalawa na nag-commute. Nagtagal yung dalawa kasi na-traffic sila. Kaya antay lang kami. Tapos sobrang init pa. And dumating din sila sa wakas. Ang kaso, wala silang dalang pagkain o kahit prutas man lang. Sarap ay pagbabato Tinrain ng ate ko yung bike ko tapos isinemplang pa. Bonak. Malayo-layo din yung papasok papuntang Balite Falls. Siguro mga 1 kilometer. Kaya malayo-layo din yung lalakadin ng dalawa. Buti nga sa kanila. Hayahay lang sa pag-commit kanina. Bale, 200 yung entrance fee tapos 600 naman sa cottage. Pero last time napunta namin dito, 400 lang yung cottage Mas malaki pa. Muntikan pa nga ako maubusan ng pagkain Buti napansin ko kaagad. Kahit bawas-bawas na, kain pa rin. Matutuloy kaya kami kung pinagplanuhan namin to ng matagal? Kaya maganda din biglaan Nawawala yung oras para makapag-isip kung sasama ba. Although hindi rin maganda biglaan kasi hindi kami handa. Kagaya ng walang ensayo, hindi na maintenance yung bike, kung ano-ano yung pagkain, kulang pa, at pati na rin sa pera. Pero at the end of the day, ay gabi. Joke. At the end of the day, worth it talaga. Worth it yung pinaghirapan namin makapunta lang. Maraming tumalon. At may natakot tumalon. Kaya tumalon na lang sa mababa. Ang weird sobrang pagod namin na halos sukong-suko na kami. Pero pagdating na sa destination, parang wala na yung pagod at energized pa. Kaya ganito yung gusto kong long ride May kasiyahan sa destination. Hindi yung iikot lang. Simula bahay tapos destination na yung bahay ulit. Wala man lang kasiyahan. Pero sa susunod siguro, maghahanda na kami para hindi patay-patay. Kagaya ng sunod namin na long ride sa Tanay Rizal, Taranac Falls.